Siguro naman nalaman na ninyo yung panalangin tungkol kay Duterte. Dahil ginudyos siya eh. Ngayon, ipapaliwanag ko yan. Makikita natin ngayon kung sino talaga ang 666. Aking pinag-aralan ang kapsyon na panalangin para sa Panginoong Duterte. At ganito ang sinasabi, O Panginoon Duterte, ang aming bagong Panginoon. Ikaw ay isang taong pinagpala na bumaba mula sa langit. Babasahin ko na lang ito dahil mahaba-haba ito, kailangan mabilis eh. Ang mga salitang ito ay parang isang liwanag sa akin. Kaya ganito ang pangyayari. Saan ba ang sinabi nilang langit? Ganito ang sabi ng Diyos, magkakaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. At may hiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ang ginawa ng Diyos ang kalawakan at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Kung gano'n, maliwanag na ang tubig sa ilalim ng kalawakan ay yung dagat. Samantala ang tubig sa itaas ng kalawakan ay yung ulap. Kasi pag umulan yan. Kung gayon, ang tubig mula sa ulan ay siyang pipigilan natin. Talinghaga ito dahil sa karumihan, dahil sa pollution. Sino ang mga nasa langit? Ganito ang sabi ng kasulatan. Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na nagsiharap at sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman, nakasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing, Satanas? Sumagot si Satanas sa Panginoon, sa pagparot pa rito sa lupa at pagpapamanhit, manaog doon. Yan ang mababasa ninyo sa Job 1:6-7 at 2:2. Samantala yung kung naman sa langit ay yung Genesis 1:6-7. Sino ang Panginoon na ito? Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng isang matuwid na sanga, at siya'y maghahari gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. At ito ang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay ating katwiran. Yun ang katwiran Panginoon, yung katwiran. Yan makikita ninyo sa Himirayas 23:5-6. Sino naman ang Diyos na tinatawag ni Duterte na estupido? Kung may isang tao nagkasala laban sa iba, ay hahatulan siya ng Diyos. Kung ganon, siya si kamatayan, siya yung hukom. Ngunit kung ang isang tao nagkasala laban sa Panginoon, sino mamagitan sa kanya? Gayon man, hindi nila dininig ang tinig ng kanyang ama, sapagkat inakala nilang papatayin sila ng Panginoon. O di parang iisa yun. Kasi may Diyos na walang hanggan, may walang hanggan Diyos. Yung Diyos na walang hanggan, yan ang infinito Diyos. Ngunit yung katwiran, yung espiritu, ay lumalabas na ang Diyos na walang hanggan at ang walang hanggan Diyos ay isa. Kaya lang, gaya ng kaliwa, kanan. Ngayon, ito,
umakyat siya. Ano ito? Kundi siya rin ang siya ay bumaba rin naman sa mga dakong kailaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin umakyat sa kaitaasan ng buong kalangitan upang kanyang mapuspos lahat ang mga bagay. Sino ang bumaba sa kalaliman ng lupa? Ang Siyol mula sa ibaba ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Nanangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo. Sa magkapitpit baga, ang lahat na pinakapangulo sa lupa, nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan. Ang lahat ng mga hari, silang lahat ay nagsisisagot at nagsasabi sa iyo, pati ba ikaw ay naging mahina gaya namin? Ikaw ba ay naging gaya namin? Yan ang makikita ninyo sa Isaiah 14, 9 at 10. Saan siya linarawan? Isang punong kahoy sa gitna ng lupa. At ang itaas niyan ay di kawasa at lumaki. Tumibay. At ang taas ay umabot hanggang langit. At ang tanaw ay hanggang sa wakas ng buong lupa. At ang mga dahon ay magaganda. At ang bunga ang bunga ay marami at pagkain sa lahat. Ang hayop sa parang ay may lihim sa ilalim niyaon. Ngayon yung lihim ng mga hayop ang hahanapin natin ngayon. Kung bakit ang isang punong kahoy ganito? Sapagkat sinabi sa iyong sarili, ako'y sasampa sa itaas ng langit at aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. At ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan, ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Oh. Yan ang kwan ni Duterte. Pero hindi siya yan. Yung diwa lang na napunta sa kanya. Kaya napaka-kwanyan. Ngayon, ang lihim. Ito tungkol sa isang bato na natibag ng mga bagay, ng mga kamay. At tumama sa larawan ng kanyang mga paambakal at putik na luto. Ang tanso at ang pilak at ang ginto ay nagkataputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa giikan sa tag-araw na tinangay ng hangin at walang dakong kasusumpungan ng mga iyon. At ang mga bato na tumama sa larawan ay naging isang malaking bundok na pumuno ng lupa. Yan ang lihim ngayon yan. Kasi talagang mahirap din itong unawain aninawin. Kaya nga, halos 2 araw ko inaaninaw ito. Kung gayon, ang magandang dahon ay linalawan sa dolyar. At sa bundok na sinasabi ay yung piramida. Yung piramida nga. At dahil sa batong tumama ay nahati ang piramida kung saan ang mata sa loob ng piramida ay maaaring makawala. Sino yung mata na yan? Yung mata na yan ay nakabatay nga doon sa Ainsop, Ainsop. Ngayon, yung ay, kung alisin mo lahat na magkakaparehas ng mga titik, ang matitira dyan ay E at saka YE. At dahil magkasama ang E at saka YE, parehas may E, yung E at saka YE, parehas nakakuan dyan yung letter E, kailangan pagsamahin mo. Kaya ngayon, pag pinagsama mo, yung I naman. Yung kahulugan ng pangalawang kwan, mata. Yung E, Y, E.
Diyan nakabatay yung pinanggalingan ng pangalan ni Yahweh. Dahil pag tinanggal mo yung kwan, kasi yung kwan na ama pag tinanggal mo yung I at saka yung E sa mata, matitira Y. Ngayon, pag kukanin mo Y, ngayon, yung Y na yun, doon mo i-reverse process mo, magiging YHW. Kailangan dagdagan mo yung H para makuha mo yan. Makuha mo yung pinanggalingan. Ngayon, kung kuha naman yan, idadagdag mo yung E at saka A. Yung E, yun ang omega, samantala yung A, yun ang alpha. Kaya nga, kuwan yan, ang lumalabas na kuwan, babae. Anong lihim yon? Ito tungkol sa isang batong na tibag. Yun na nga. Kung ganon, ang magandang dahon ay linarawan sa dalar at ang bundok ay piramida. Ngunit ang batong tumama ay sa piramida. Yun na nga. Na nagkaroon ng nawarat yung pagkakuan na yon. Kasi ang lumalabas na bato dyan, yung yung Sphinx. Kasi siya nagbabantay doon sa piramida At yan, Sphinx na yan, makikita mo sa Ezekiel 1, kanyan 1 hanggang 10 ay Ezekiel 1, 10. Kaya maaaring makawala yung kwan na yan. Pero yung mata kasi, yung Infinito Diyos, ay kwan yan Yung Infinito Diyos na yan, ang tunay niyang anyo, kasi pa bago-bago ang kwan niya, pero ang tunay niyang anyo ay kwan yan. Yung mata na may pakpak. Ngunit mayroon siyang balabal. Kaya kung sino makaalam ng tunay niyang pangalan doon sa kwan na yan, ay mapalad siya. Ngunit kung kasi niyan, yung nakatatak sa balabal niya ay letter A. Kaya yung kwan na yan, yung doon sa Yahweh, nauuna yung letter A sa letter. Yung titik A, nauuna sa titik A, yung A. Kaya nagkabaliktad. Yan ay nagkamali. Yung kwan yan, Yahweh. Ito nga, kinuha niya itong Alpha Omega na ito. Sino ba nagtatag ng Alpha Omega? Di ba si Marcos? Kung bakit punong kahoy ay ganito. Sapagkat sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukang sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Saan ba yung nasa kaduluduluhang bahagi ng norte? Kung ganon, ang lumalabas na alpha, yung diktador, at ang lumalabas na na omega, si Enrile. Dahil nga doon nung sinabi ng na, ibuwal yung punong kahoy na yan. At ngunit itira ang tuod. Yan ang sabi ng banal at saka yung bantay. Ngayon, ibinuwal nga yan. Ngunit, linagyan ng kadena, tinalian ng kadena na magkasama ang bakal at saka tanso. Namatay na si Ramos, natira si Enrile. Kaya siya ang omega. Ano ang tanda ng larawan na tinamaan ng bato?
Tungkol sa larawan nito, ang kanya'y ulo ay dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib at mga bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at mga hita ay tanso. Ang mga binti ay bakal. At ang mga paa at isang bahagi ay bakal, samantalang isang bahagi naman ay luto na putik. Makikita mo ito sa Daniel 2:32 hanggang 33. Sino nakakaalam ng diwa ng tao kung ilang lang, at ang diwa ng hayop kung mapasalupa? Ito makikita mo ito sa Ecclesiastes sa 3:21 Sino ang tao na ang diwa ay pumailang lang? Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga, ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matupad ng araw ng kanyang itinalaga sa Panginoon at magpapakabanal siya sa kanya at kanyang pababayang humaba ang buhok ng kanyang ulo hanggang balikat at mula doon na hindi na haba. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga sa Panginoon, ay huwag siyang lalapit sa patay na katawan. Siya ay huwag magpakurumi sa kanyang ama o maging ina, sa kanyang mga kapatid na lalaki o babae, pagka sila ay namatay. Sapagkat ang pagkatalaga ng Panginoon Diyos ay sumasa kanyang ulo. Lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay banal siya sa Panginoon. Iyan ang makikita nyo sa mga bilang 6:5 hanggang 8. Saan siya ay linarawan? Yan ang katanungan ngayon. Kay Samson. Sapagkat ganito ang sabi ng Diyos, Huwag mong gugupitin ang kanyang buhok, sapagkat ang sanggol na isisilang mo. Sinabi ito doon kay kalimutan ko yung babae na yun. Pero yung tatay niya si Manoah. Sapagkat ang sanggol na isisilang mo ay itinalaga ng Diyos bilang nasaryo. Ito yung makikita mo sa Hukom 13:4-5. Ay saan ngayon linarawan si Haring Nabucodonosor? Kung siya ang ulo, ay kay Diktador Marcos. At ang kang larawan ay binubuo ng perde. Ang ulo ay lantay na ginto. Imelda ang dibdib at ang braso ay pilak. Enrile ang tiyan at ang hita ay tanso. Ramos ang mga binti ay bakal. Aquino ang mga paa na bakal. Ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik na luto. Marupok. Yung kanyang ibig sabihin yun, mayroon siyang na matibay, meron din siyang kaharian na matibay, may kaharian din siya na marupok dahil yung luto ng putik. At kung itatala mo ang unang titik ng mga pangalan na yan, kasi kanya nga acronym ay magiging piyera. Ang sasakyan na pinamahagi ng diktador noong panahon ng martial law. At ang trademark na yun ay yung rumaragas ang baka. Kaya pala napansin namin yun noon. Kaya pala mahilig ang diktador sa mga anting-anting. Yan makikita mo yun sa Himerayas 46:20. Yung Ehiptong dumalagang baka. Saan ba nanggaling ang kwan? Hindi naman sa India kundi sa Ehipto.
kumalat na lang yan dahil hindi nalalayo yung Ehipto sa India. Paanong pangyayari na bumaba ang diwa ng hayop? Ito yung ngayon 666. Kailangan ibatay kay Duterte. Dahil nananalangin kayo eh. At saka siya nagsabi na estupido ang Diyos eh. Kaya ang pangalan niya, Rodrigo Roa Duterte. O, nakita mo, nanginginig na yung boses doon sa kwan. Kasi yung clone na yan nakakaawa yung clone na yan. Pero yan, hindi ko dapat kaawaan yan dahil yan si Hermogenes Esperon Kailangan, yung nga, kung paano naging 666 ay ganito. Ang anghel ng Diyos na nasa kampamento na Israel, ito yung matatagpuan mo sa Exodus 13:21, ay humiwalay at napasahulihan nila. Ito naman yung Exodus 14:19. Ngunit kailangan ibatay sa codename na TBM LSM 666 ng Alpha Omega World Marshal Program na itinatag ng diktador. Kung ganon, ang TBM LSM 666 ay magiging LSM 666 TBM. Kaya yung ito, yung LSM, yung ang alaala, may doktrina hindi alam ang mga religion Kaya nga sinasabihan ko mga bobo yan Lalo na yung isang babae na akala niya babasahan pa ako ng Biblia, akala niya napakarunong na niya. Kaya yung yung LSM, yan ang alaala. Dahil itong alaala na ito, siya nga hatol sa 666. Samantala itong 666, siya nga hatol sa TBM, yung espiritu. Ano ba ang susunod sa 666? Hindi ba 77? At ang numerong ito ay nakabatay sa pamagat na spiritual wonder boy. Kung ganon, ang middle initial na Roa ay mapapalitan ng Idralin. Kung ganon, yung hayop na bumaba sa lupa. Kaya ang magiging kasi ang pangalan ni Marcos, Ferdinand Idralin Marcos. Ngayon kailangan ibatay mo sa mga numero ng mga titik Ngayon kung numero ng mga titik yan, yung Ferdinand 9, hindi pwede Yung Idralin 7, yung Marcos 6. Kaya hindi pwede yan. Kaya ginamit niya si Duterte. Kaya palalabasin ni Duterte na si Rodrigo Idralin Duterte ang siyang spiritual wonder boy. Ngayon, 7-7 nga naman. Ngunit sinabihan niya, stupido ang Diyos. Paano yan ngayon? Ngayon, kayo nagsasabi ng mga pinagrarali ninyo, pinanalalangin ninyo sa Diyos, yung si Duterte, ipapakinggan kaya kayo ng Diyos ng kataas-taasan? Siguradong hindi dahil sinabihan niya stupido ang Diyos Ngayon, ano kayo ngayon? Dibinhi kayo ng ahas. Kayo talagang malalaman natin ang tunay na spiritual wonder boy kung muli natin babalikan ang Exodus 14, 14, 19 hanggang 20. Ganito ang sinasabi ng anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at lumagay sa harap nila at lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at kampamento ng Israel. Yung kampamento ng hayop yun. Ng Ehipto. Yan nandiyan nga yung mga anting-anting.
Kaya nga, ang FEM na initial ni Marcos ay magiging EFM. Maliwanag yan. Ang haba pa ng oras. Kasi dahil kinakabahan ako dahil masyadong mahaba eh. Kaya yung na yan, ay pag-usapan na natin itong na ito, yung pahapyaw na ito. Kasi hindi pupunta si Lisa sa Amerika. Hindi pupunta si Lisa sa Amerika na hindi kasama Marcos. At pagdating sa Amerika, kaya malamang wala yan sa Malacanang eh. At pagdating sa Amerika, yung clone na Marcos, yung umuupo ngayon dito na bilang Pangulo, ay mag-switch sila doon. Kaya ang makakasama ni Lisa dito ay yung tunay na anak ni Marcos, na sinasabi ni Marcos na patay. Ito si Marcos, mahirap kong paniwalaan. Ngayon, lumabas na yung katulad ng sinabi ko na pinaghinalaan ko na si Kon. Wala na akong pwedeng paghinalaan kundi ito si Tantoco eh. Ngayon, nangangahulugan, nasa kanya ang dami account ni Irene. Kaya nga ako hindi natagalan ito. Pinag-aralan ko talaga ito. Mahirap yung bara-bara ka na kwan. Kailangan pag-aralan mo maigi. Ngayon, pag nakuha mo yan, sa kung na yan, malalaman na natin na ito nga si Tantoco ang may hawak. Pero yung pinatay nila, walang alam niyan eh. Kasi nung panahon ni Kwan, yung nakaupong Kwan noon dito, na kumandidato ng pagka-presidente, hinahabol niya yung Fortune Tobacco. Sa mga Marcos kasi yan. Diyan nagsimula ang Kwan ni Lucio Tan sa Fortune Tobacco. Ngayon, kung kanyan, hindi alam nung napatay na Tantoco. Kasi nung kay Lucio Tan, buhay si Lucio Tan. Si Tantoco, namatay na yung kanya. Kaya hindi pwedeng isabihin doon sa anak niya ni kanyan, yung account na yan. Dahil baka magkamali, malasing yung anak niya, magkwentuhan sa mga malalapit o nagyabang-yabang, makukuhan. Kaya malihim masyado yan Tantoco na yan. Yan Tantoco na yan, yan ang may-ari ng Rostan. Kasi lilima lang ang, alam ko, lilima lang ang tindahan nila dito, hindi umangat eh. Pero may mga negosyo pala sila sa labas ng bansa. Kaya yan, napakalihim nung Tantoco na yan. Kaya ngayon, hinahanap siguro nila yung account na yon, yung dokumento na yon. Nakamatayan nung ama, di wala na. Paano ngayon yan? Kaya siguro sa kapipilit nila, inineksyonan nila ng truth serum yan. Hindi kanyan eh. Hindi drogang inineksyon yan eh. Kundi truth serum upang mapalitaw. Pero magkasabwat yan ang gobyerno ng Amerika. Yan si Trump, kasabwat yan. At malalaman mo sa bandang huli kung paano dahil yung karugtong ng dasal na ito eh, ikukuhan ko pa eh. Ito yung primero lang eh. Kaya napakahirap niyang kwan na yan. Ngayon, si Lisa, palalabasin nila yan, patay na yan. Pero yan, ginawaan nila ng clone na yan ng panibago. Dahil hindi naman si Lisa nagpapatakbo eh. Ang nagpapatakbo ng bansa natin ay yung tunay na anak ni Marcos na kasabwat ang mga maharlikan general. Kaya yan, EDSA na yan na kinukuhan kayo, huwag ninyong papatulan yan.
Yan ang sinasabi ko. Kung pinatulan ninyo yan, nagkagulo-gulo, sila na naman ang mamamayani, yung mga maharlikang general na magnanakaw. O, hindi ba, Dado? O, ulul ka. Kaya medyo tumatahimik ka. Ngayon, dahil nga gumawa na naman kayo ng panibagong senaryo, yan nga kay Kwan, dahil may linuluto kayo mas malaking senaryo. O, nawala ba mga kwanungkan? Ngayon, ang paiiralin natin dito, yung kwan na yan, paiiralin natin dito, yung 1987 Constitution. Dahil nga dyan, nakabatay dyan na yung wawalain ng kahirapan ng bansa. Ay hindi naman magawa ng mga Marcos ito, dahil hindi naman kanila. Oh. Paano yan ngayon? Yung 70, yung ikapito, sa din kawalo, yun ang kaya panay middle initial eh. Kasi doon sa nakalagay na sa last will testament ni Marcos, nandoon yung tatlong Latin words. Spirituales, mirantubid, pure. Ito, kaya ngayon yung middle initial nandiyan nakabatay. Ngayon, kung ikukuha mo yung papalitan mo yung idralin, ang magiging kwan yan, red. Kung kukunin mo yung lahat ng unang titik ng mga pangalan, red. Ngayon, yung red na yan, nakabatay sa Exodus 28:18. Nandyan nakabatay ang answer ng password. Kaya yung password na yan, nandyan sa nandyan sa middle initial. Yung letter F, nandyan nakabatay. Paano nyo makukuha niyan? Sino nakakaalam niyan? Yan ang answer. Ngayon, red lang ang nakakuan. Nakalagay doon white at saka blue. Ayan, white at saka blue. Tatawa-tawa na lang ako sa inyo eh. Kaya yan ang simbolo niyan. Kasi hindi nila alam kung ano talaga ang password niyan eh. Hindi rin nila alam kung ano ang answer ng password. Kasi kaya itong dasal na para kay Duterte, yung Panginoon Duterte, Puon Duterte, ikaw ang putangiran yan. Matatawa ako dyan eh. Kaya yan ngayon, hindi nila makuha yan. Alam nila, hindi nila makuha. Kaya nga tumitigil na si Trump ng pagsasabi ng Kaya lang, linuluto nga nila kung paano mapapasa kanila yan divine wealth for humanity na ang makikinabang dyan, Amerikano at China. Kaya itong China at saka Amerikano, todo suporta. Kinuha nila yung ICC. Hindi naman pwedeng kunin nila yung ICC dahil wala naman silang kontribusyon dyan. Tatakutin nila? Paano? Ako munang takutin nyo. Mga ulol kayo. Mga Marcos, mga Duterte, mga Trump, mga Siping. Ako munang takutin nyo. Kaya walang mangyayari yan, kundi tapos na. Ngayon, ipapaliwanag ko pa rin yung karugtong ng ito. Itong mga itong may sikreto pa eh. Yung karugtong nitong dasal na ito, yung huli, yung gitna, baliwala yun. Kaya yan, tatlo yan eh. Yung gitna, yan ang unseen justice. Kaya yun ang nila. Yung huli, yan ang ipapaliwanag ko. Sige, tama na. Dahil wala eh. Siguro naman, yun ang mga nakapost na tinuwang ko sa inyo, masyadong maliwanag yun. Katulad ng mga sa Tarlac. Sige na, dahil magkuka na tayo.